Yo, magandang araw sa inyo. Welcome sa bagong episode ng Kada Kwento Podcast. Kami ang Last Row Media. Anong pangalan? Kada Kwento Podcast. Okay, Kada Kwento Podcast. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Maricar. Chris Delano. At syempre, may guest kami. Yun, si Toy Tumamen, geng. Palakpakan natin yung guest natin. Ay, Oy, mali. palakpakan natin yung guest. Parang gusto ko bumili nito. Parang maganda to So ayun, nandito kami ngayon sa mas pinaangas na Pinoy Pawn Stars Museum. Dito yan sa may 97 Camias Road. 97 Camias Road. Sinabi na Search nyo lang, ni Boss AP Toyo. Stars Incorporated. Yan. So pwede kayo pumunta dito, mag-entrance kayo para makita nyo lahat ng magagandang gamit dito. Gusto nyo bumili ng gold o kung anong gusto nyo gawin, pwede nyo gawin dito. Ito yun, no? 3, 2, 1. Pa! Yan. Ayun, no? Wow. Napaka-angas. Wow. Grabe, di ba? Saka dito maraming dede. Yeah. Sa Boss Gold. Oo nga, nakikita naman namin. Papa, kamusta ka ba? Well, ito naman, medyo okay pa rin. Pero syempre, madami tayong mga pinagdadaanan. Pero still okay pa rin. Palag-palag pa rin. Salamat pa rin, oo. Yeah. So, ayun, bilang nandito tayo sa Pawn Stars, pwede ka ba namin matanong kung ano ang matindi mong item dito? Yung pinakamatinding item ko, nabenta ko na eh. Yun yung kay Billy Crawford. Actually, hindi ko pa siya na-upload. Yung na-auction siya for 1 million and 1.1. Nabili ko siya 1 million. Actually, accidental lang yung pagkakasali sa auction. Hindi ko akalain na may bibili. At nabili siya. So, Ito yung Pokemon, no? Yes. Okay. Yun. Tapos syempre, yung mga Francis Magalon na memorabilia yan. Isa yun sa mga paborito natin. Meron dyan yung uniforme sa bagsakan. Yes, oo. Isa sa talagang, kumbaga yun yung isa sa pinaka, kung may gusto kong makita dito eh. Kumbaga ano yun eh. Oo, yan sa Holy Grail natin. Naka-flash namin yan dyan. Ayun. Tol, Tangina, ang ganda ng effects mo. Gago lang Pero parang gago lang. Ano yan, Para Papa? sa'yo, ano ang pinaka may sentimental value sa'yo, personally, sa lahat ng naka-display dito? Yung talagang Saan yung jersey ni Francis Magalona? Jersey. Kasi yun yung nag-skyrocketed sa akin as Pinoy Pawn Stars. Yun talaga yung talagang naging household name na nakilala na nung lumabas yung si Abigail. yeah. Yes, Medyo controversial din yun. Yun talaga. Kumbaga, nung mga kasagsagan 2023 yun, 1 year na kami nun eh. Tapos, yun talaga nung episode na yun, doon na talaga siyang masasabi ko na talaga, I made it na, yung Pawn Stars. Papa, paano mo ba natripang simulan yung Pawn Stars? Utang na, ito na naman interview. Ba na natin yung interview? Hindi, Pataptahan hindi. ko lang interview nito eh. Laging episode pa kita eh. Di ba? Nagbenta ka pa sa akin, pinirado pa ako. Hindi ko naman Utangin na. Pangalawang episode ka ba? Second episode ako. Oo, kung gusto nyo pangalawang makita. episode to. Pinirahan ako nito, boy. Sige, ito na lang. Tangina. Eto na. Para sabi niya, benta ko kahit walang alaga. Putang ina. Tapos kumita, boy. 10,000, boy. 13. 13. Tapos tatanong mo pa? Hindi, kasi, di ba, hindi mo maiiwasan yung mga bashers sinasabi, parang self-proclaimed lang naman yan. Alam mo na? Self-proclaimed? Oo, Putang ina, hindi, yun yung ko na- sinasabi nung- Hindi ko na, self-proclaimed na ano. Yun nga, kung si Crazy Kyle, di ba, may ano siya, ano yun? Museo ng kahapon. Kahapon, tapos ikaw, kumbaga, Pawn Stars. Kasi, di ba, originally, merong Yes, yes. sa History Channel nito, Yes. di ba? So, Self-proclaimed ba to? Tangina, kung self-proclaimed pa to, putangina, ano pa kaya yung hindi self-proclaimed mo? Exactly. Okay ba? So, yun lang naman. Tangina. Tapos na ako dyan. Actually, tapos na ako dyan sa pagbabash. Actually, hindi na siya nakakapekto kahit maliit na bagay. Hindi na Kasi tumatagos kay Toyo yung wala basher. na. Kasi hindi naman sa pagmamayabang. Naging household name na ako. Totoo naman. And siguro ilang percent na rin ng Pilipino ang kilala ko as Pawn Star, as Boss Toyo. At sobrang from all walks of life, Yeah. all ages, masasabi ko na hindi ko self-proclaim to kasi Yes, yun yung yes. talagang totoo. Masakit man dibdibin to sa mga manonood sa inyo, pero tumatak na ako bilang si Pawn Stars. At Mismo.
marami na akong na-move. Isa lang ako magyabang. Kasi sa lahat ng interview ko, hindi naman ako ganun. So, alam ko na rin yung kahit pa paano na naiambag ko sa social media. Yes, sir. At hindi lang, sa buhay ng Pilipino. Masasabi ko na rin kahit pa paano na meron ako naiambag. Na meron akong legacy kahit, di ba, kung ano man itong mga pinagagagawa ko na kaululan, naging part din na rin. Actually, dito, everyday pumunta kayo dito. Sobrang daming pumupunta dito at iba't ibang edad. And nag-share sila ng story. Actually, yung iba, hindi ko maisip bakit sila ganon. Bakit nila ako idol. Boss Liz, may napanood ako ng nakaraan. May mga nagpupunta din talaga dito para humingi ng tulong. Ano? Yes, yung pa isa. Yun, madami din talaga. Pero hindi ba siya parang nagiging sakit sa ulo mo minsan na parang parang kulang na lang magtayo ka na sarili mong wish ko lang. Charity. Ano naman Chris yung pagtulong talagang hanggat kaya naman. Hindi ko naman sinasabing kaya kong tulungan lahat. Basta nandyan ako. Tapos may sobra ako sa bulsa. Bibigay ko. Pero yung sobra lang. Hindi ako para tumulong lang hindi ko kaya at hindi sobra. Yung itutulong ko, gagastusin ko yung para sa pamilya ko. Siyempre, that will never happen. So, bago ka tumulong, dapat kailangan maayos mo na yung inner circle mo, like family mo, friends, or yung mga malalapit siyang relatives. Bago ka magbigay sa iba. Siyempre, kaya yung ibibigay mo sa iba is talagang sobra lang. At dahil ko yung pinapaintindi sa kanila. So, yun. Kumbaga yun yung wisdom na nakuha mo sa all these years na pag-grind mo. Pero ikaw ba, Boss Toys, may tatanong ako sa'yo. Parang curiosity ko to dati pa eh. Totoo ba yung kasabihan na more money, more problems? Totoo naman. Pero kasi, di ba sinasabi ng iba, ako, di ba meron tayong ganito, ang dami nating hindi nagagawa na ginagawa naman natin before. So, parang minsan isipin ko, minsan pag ako nasa kalye, dati, doon lang ako sa park, naglalakad. Minsan pag napapaikot ako sa Quezon City Circle, yung family diyan, makikita mo, dati may family din ako, parang pinapasyal ko lang sila sa park, masaya na, pag sweldo, hindi na natin nagagawa ngayon. It's not because na hindi naman natin gustong gawin. Sa tingin ko kasi yung pagbabago din ng lifestyle, pagbabago din ng angat ng buhay mo na hindi mo na talaga rin pwedeng gawin. Sumusunod din talaga. Oo, kumbaga, at least some part of your time or sa panahon mo, naranasan mo pa rin yun. So, kasi katulad yung ibang normal na tao, hindi naman nila nararanasan yung nararanasan natin ngayon. As an influencer o as an content creator, syempre meron tayong mga bagay na hindi na nararanasan ng mga normal life na katulad nung buhay natin before. Yes. Diba? So, kasi ito si Papa Toys, noon pa nakita ko na to, nagsisimula. Alam mo, matagal na kami magkakilala ni Papa Toyo eh. Talagang makikita mo yung, alam mo yung progress, tsaka tsaka hindi siya naging madamot. Ako, saksing buhay ako dyan, alam mo yung Papa. So may mga times din na way back na kinailangan ko rin ng mga tulong-tulong. Tangina, si Papa Toys talagang tinatakbuhan ko rin yan dati. hindi talaga ako madamot at hindi ako mahilig mag-no eh. Ang hirap para sa akin mag-no. Pero 2026 siya na yung isa sa mga gusto ko ma-achieve. Matutunan. Matuto na ako mag-say no. Kasi, alam mo na. Tsaka kasi talaga, napakalikas. Simula kasi talaga ng able na ako na kumikita. Doon na dumating sa akin yung punto na dahil ko sinasabi, ang hirap kasi nung time talaga nang walang tumutulong. Kumbaga na-experience mo din kasi. Sobra. Na wala kang malalapitan. Kaya nung naranasan ko na meron na ako, may kakayanan na ako kahit maliit na bagay. Nag-offer ako eh. Alam mo minsan kahit hindi mo nga ako tanungin, pag nakakausap ko, kunyari may mga usapan lang. Yeah. Ako mismo nag-offer ng tulong. O baka matulungan kita, baka magawan ko ng paraan. Kahit hindi mo ko inaas. Boss, kailangan ko po ng tulong. Sige, sasagot na ni Tay na yan. Yung mga tao po dyan, dito si Boss Toyo. Pinag-aaralan niya na nga mag-no eh. No. Kasi madami na din eh. At saka aside from mga businesses ni Boss Toyo, gumagawa rin siya ng, wala man siyang, hindi ko alam kung meron siyang official na charity, pero way back meron na siyang mga kagaya nung... Yes, ito, 11 years na. Yung Sama Toys for a Cause. sa Toys for a Cause, December 15. So, like yung sinasabi, ngayon actually wala naman nang babash sa akin when it comes to charity and outreach. Mga ginagawa ko, piti mga vlogs ko na tumutulong. Kasi,
ginagawa ko na talaga to bago pa ako maging content creator eh. Bago pa ako sumikat eh. Actually, hindi lang naman sa pagbibigay sa mahihirap or mga outreach. Kahit yung mga simpleng bagay sa, kunyari, dati sa mga flip top, di ba, hindi pa ako sikat niya. Nandiyan si Jom Marie. Di ba? So, isa din yan na nakasama ko din talaga. So, hindi naman ako sikat nun. Parang, talagang yung help para sa akin kusa eh. Parang it's a nature for me to extend help eh. To extend my hand eh. Para lang, ito, tulong. So, ngayon nga, kasi madami din talaga yung mga abusado. At yung mga nagiging spoiled na kakatulong. So, sabi nga, kailangan matutunan yon. Pero not to cut you off, Papa. Ang nakakatawa, isa sa mga sinabi ni Toyo na talagang saksing buhay ako, yung sinabi niya na marami akong kaibigan dahil sa tinanim kong pakisama. Hindi dahil sa pera. Kasi may mga ibang tao na dinikitan lang ng mga ibang tao dahil sa ganansya na nakukuha nila. Actually, maraming lumabas. Madaming mga bigla-bigla sumusulpot na lang sa kahit anong eksena. Exactly. Hindi lang sa hip-hop, Kahit isang field. punta as content creator, para mapadikit ka Mismo. sa mga sikat. Alam mo na, ginagamit syempre pera. Yeah. Bubulagin ka. Dilibre kita, ganun, sagot ko, and Mismo, everything. mismo. Lahat. Pero lahat sila wala na. Wala na. Kasi pag wala ka na ng pera, wala na rin yun eh. Kumbaga, Totoo. nakuha mo fake support from them eh. Kasi Kumbaga, ang ino-offer mo is pera eh. Kumbaga, yung kay Toyo, yung band na Yung ginawa niya. pag-iguripot. Yung foundation kasi, Friendship, nagsimula relationship sa friendship. na maayos. Exactly. Yung Hindi iba kasi, pera. foundation sa kung saan ka may mapapala. Para So, parang sinasabi mo si Wala naman ako sinabing ganun. Nananahimik na yung tao sa malayong lugar nagtatago. Ayan mo na siya. sabi mo kasi. i-blip natin pa. Hirapan ako mag-edit na Ano? Hindi ganun ha? Oo. Hindi ganun ah. Hindi ganun. Wala tayong binabanggit Grabe na ka naman pangalan. doon kay Papa Di ba? Anyway. Di ba? Hindi, kaibigan natin yan. Oo naman. Oo naman. Kaibigan natin. Nagkaroon lang ng mga hindi Misunderstanding. pagkakaunawaan. Misunderstanding. At yung nangyari sa kanya naman, hindi naman natin yung ginusto at wala naman gusto na maging ganun. Siguro nung magkaaway kami, gusto ko siyang bumagsak kasi galit na galit ako sa kanya. At open naman ako nun to everybody na Yeah, sabi ko, yeah. tanginan to, gago to. So talagang galit ako, bira lang naman akong ganun. Yeah. So, di ba? Pero yung time na nasa down na siya, hindi ko naman yun din ang piniray ko, hindi ko rin naman yun ang gusto ko na mangyari sa kanya. Yeah. So, yun. Kumbaga, hindi mo kailangan gumawa o ilagay yung matter sa kamay mo. Kumbaga, hinayaan mo na lang yung... Ay, hindi naman. May ginawa din ako. Pinahirapan ko rin siya. Pero kasi hindi naggago. Hindi natin ibiblip yung mga Siyempre, iba ang resources ko rin. Joke lang. Pero, speaking of resources, ang nakakatawa rin kasi kay Papa Toyo, yung yung nakokonek-connect niya yung mga tao, tol. Kumbaga, I know someone who knows someone who knows. Parang ganun. So, Ako minsan, yung parang common denominator Exactly. nila. parang pag pumunta ka sa isang event ni Toyo, may mamimit ka doon na... Ako, personally, marami akong nakilalang tao Tsaka na... pinagmimit-mit ko sila talaga. Exactly. Kunyari, if you're asking somebody or someone na kilala ko, and you're asking a favor na baka pwede, immediately, okay, wait. Hindi ako na... Kung kayo mag-usap. Okay, mag-usap. Hindi ako madamot sa connection. Yun yung ginawa dati na putang ina. Gusto niya makabot sa connection ko. Siniraan ako sa connection ko. Pero magaganda yung mga battles mo dito, ah. Ha? Siniraan niya ako sa connection ko. Kung ano yung pinagsasabi na napakala niya. So, hindi rin nag-work. So, di ba? Siguro sa buhay natin, meron lang talaga magkakamali na siya na nag-decide na gawin yung mali niya kahit alam naman niya. Yun nga. So, ba't ba napunta doon? Yung Coca-Cola na to. Maganda yung Coca-Cola, oo, maganda. no? Yung pagka-red niya. Hindi. Dahil yun lang talaga. Yung connection kasi, Exactly. talagang, hindi ko talaga pinagdadamot. Actually, kung sino yung mga connect. Yan, piti sa mga, piti yung mga, mga racket-racket. Never din ako nagkakat sa racket, Kunyari may nag-ask sa akin ng kahit sino, GC ko sila. O kayo, usap kayo niyan. Or kaya, kunin ka nito daw. Magkano ka daw? O ganun. O sige, deal na kayo. Usap kayo. Pero never ako humingi ng cut. Para mag-mark up o mag... Hindi ako nagagano. Kaya, Galing. sa dami, masasabi ko madami na. Madami rin akong
content creator, lahat, mga job na naibibigay. Hindi naman job, actually mga racket din. Kasi nga ako yung tinatanungan eh. Kasi nga nakikita nila halos ang dami kong nakakasama. So tatanong nila sa akin. So ako, sige. Oo, ito, ganun. Oh. So ganun na nangyayari. Speaking of racket, Ay! Oo nga, speaking of may racket. nakikita kami mga recent posts na Rocketman. Movie ba to o series? It's a series. It's a daily series Daily that series. will be shown from December 15. Mag-run to ng mga 50 episodes. 50 episodes. 50 episodes Wow. daily. So, every Monday to Friday. So, safe to say, for now, 50 days ang nakabangko. Parang Yes. 50 episodes. 50 episodes. Saan ang upload nito? Social media lang. Sa pages ko. Sa Rocketman page mismo. Gumawa ako na. Rocketman. Make sure to follow Rocketman page. Yan. Yan, para masubaybayan nyo. So safe to say, ito na yung isa sa mga aabangan ng mga tao ngayon na Ano ko to Ito yung mga dreams ko na gusto kong magawa. Kasi pinapangarap ko maging Big Soto para lang sa kaalaman nyo. I'm really looking up at Big Soto. Yeah. Meron akong susundan. It's Big Soto. Kumbaga producer na rin yung sa mga films, mga ganun. Ay, walang mag-produce. Kaya pinroduce ko. Pero sa susunod, ayoko na mag-produce. Magastos. Okay lang ina. Makate. Makate, di ba? Actually, sa 2 million project. So, Papa Toys, kasi alam namin yung may parang karakter ka na yung Rocketman na parang superhero. Ganon din ba ang dating nito? Or Yes! Superhero. Kasi nga sabi ko, wala nang lumalabas na superhero. Sino kilala niyong Pinoy na superhero? Super Ingo. Super Ingo. Captain Barbell. Plastic Man. Captain Barbell. Plastic Man. Aside from those, sino pa ba yung huli? Wala na, hindi na nasundan Hindi na nasundan. So, a typical Pinoy will love to earn via pagra-racket or diskarte or paghahanap buhay. By any means, no? wordplay siya. Yes. Raketero Teka lang. sa naging Oo. superhero. Superhero siya. Kaya Rocketman, putang ina. Boy. Hindi ko pala nag-gets siya. Sino ba ang mga characters na aabangan namin dito? Ngayon, syempre yung aking love team ko dito, si Loves. Joy, portray herself Syempre. na para pagdating ng mga season 2, magpapamilya. Kumbaga, natural na talaga. di ba? Bumubulong-bulong din ba Yes. si Mami Joy dito? Abangan nyo. abangan Tapos nyo. yung mga kontrabida natin, ang dami sila Kiko Matos, Yan. na dyan sila. Ang dami. Actually, sa sobrang dami nating kaibigan, hindi ko sila nalagay lahat sa season 1. Ikaw, wala ka pa nga rin doon. Ito, gagawin ko tong Andre the Giant, the wrestler. The wrestler. Hindi, ganito na lang. So kung bibigyan mo kami ng mga karakter dun sa mga susunod na episode. Ikaw, ng wrestler. Matic. Okay. Wrestler ka, wrestler. Okay. Bigla kang wrestler ang naisip ko, agad mag-isip ko. Parang sa isang fight, parang underground fight, Yeah. ikaw yung champion. Yan. Tapos magiging kontrabida. Tatalunin siya. Yan, maganda yun. Parang Tapos darating si Rocketman. Parang yung sa Di ba? Sandman, Pero no? dapat, naka-brief lang siya. Hindi, yung naka-overall na one-piece training suit. Yung parang Andre the Giant. ganun mismo. Ganun na ganun. Pre, Papa, Na One Piece. tingin ko, Papa, dito na matatapos yung pagkakaibigan. hindi, yun yung bagay, di ba? Mismo. Si Chris Delano, kung bibigyan mo siya ng role sa Rocketman, Si Durugista. durugista. Bagay na bagay. Kalmado Ito, lang. si Gabrang. Kalmado lang. Authentic. Ito, kajaming niya. Si Maricar. Supplier. Tama, big dealer eh, no? No, kompleto na, di ba? Oo, tama, ang Pero galing. pinakamahakan siya sa'yo. Oo. Di ba? Basta pwede mong malaman kung ano yung parang pinaka-background ni Rocketman. Yung ano Si siya. Rocketman, doon sa series. Oo. Si Rocketman kasi, parang ako talaga siya, I portray as Bostoyo. Raketero. Isa siyang promodizer ng cellphone. Tapos nag-online pa rin ng iba't ibang mga gamit. Tapos mapagmahal na kuya. So wala pa akong asawa syempre sa una. So mapagmahal na kuya, mapagmahal na pamilya, palakaibigan. Same thing, mahilig rumakit. Maganda. Nagnegosyo. First time siya sa Pilipinas, no? Kasi karamihan ng heroes sa Pilipinas, mambobote. Hindi, yun na nga yung background Yun na niya. rin yun. Promodizer siya ng cellphone. Raketero ako. Simpleng mamamayang Pilipino na makaka-relate lahat. Kasi Lakas to. yung mga talagang typical, yung mga nag-online business. Tapos magpapalit ka rin ng outfit. Yes. May question May din question. yun. May nakita ako, may nagbigay sa akin kasi nga as matulungin ako, may
may nagbigay ng something Yeah. na doon ko nakuha yung superpowers. Ang galing ng concept. Technically, based pa rin to sa personality mo Yes. of your It's experiences. my story actually. Galing, Ito, story ko to, pina-write ko lang yung script kay Rod Phil. Ayan, shoutout dyan kay Rod Rod Phil Phil, na shoutout. Pagmoy-moy Ano Palaboy. yung kapangyarihan mo, boss? Sa unang kapangyarihan ko pa lang dito is panoorin nyo. Yeah. Hindi natin pwede bigay lahat. Hindi natin bibigay lahat. Pero kasi season 1 pa lang to. It will be, ang dream ko dito, umabot ng hanggang season 10, season kung ilan. Pang Netflix na. Pang matagalan. Malay mo, diba? bigla, di ba? Batang Quiapo na. Actually, itong first season is mag-adjust pa kami. Titingnan pa yung mga, syempre, yung mga kulang. Di pa, kasi wala naman filmmaker sa amin. Actually, yung buong cast ko, apiti yung mga DOP. First time nilang gumawa ng series na gano'n. Sanay sila sa mga music video. Sila Axel sila Louie. So, sila Axel. bago sila. Pero maganda doon, lahat bago sa ganito. Kumbaga, Yes. sanay tayo sa music video, sanay tayo sa pictorial lang. Pero lahat ngayon, kumbaga, nasubukan yung mga challenge din talaga sila, no? So, expect that there will be mga butas pa, hindi pa ganun kaganda. Mga flaws. Siyempre, ganun talaga yung mga flaws. Pero, nevertheless, season 2, kasi kompleto ko na yung story eh. Ang dami talaga ng story. Abot siya ng mga 15 years. Okay. Galing. Pero kung tutusin naman kasi, si Boss Toyo ay considered na siyang artista, technically. Celebrity. Artista ba? Oo. Kasi, nakikita ka namin sa Bubble Gang na. May mga episodes na nandun ka. Meron, alam ko, kinontak ka rin dati ng, hindi ko alam kung probinsyano o Batang Quiapo, pero Batang. tinanggihan mo. Kasi hindi talaga kaya Kaya sa ng schedule, schedule. oo. Actually, those were the times ng mga mainit talaga. Actually, ngayon pa din naman. Masasabi ko na rin siguro parang mainstream. Kasi both mainstream, napapabalita tayo. Hindi paid yun, hindi bayad yun. Pag kami ginagawa ko, napipick up nila yung ginagawa ko, nilalabas nila sa mainstream media. So, yun. Pero, yun nga, ako mas gusto kong tawagin na parang kay Magsaysay. Man of the masses. Parang ganon. The real man of Ganda the nun. masses. Kasi, alam nyo, sa panahon nyo sa social media, madaming nag-exploit ng kahirapan. Totoo Yung naman. Poverty. Totoo naman. Let's say. In-exage nila yon. Siguro, alam ko naman yan, in-exage nila for them to have their followers, para gumanda rin yung mga negosyo nila or otherwise na pinopromote. Yeah. Pero kasi ako, kung papansinin nyo lahat ng videos ko doon, actually, hirap na hirap sa akin ng mga editors ko at piti yung mga shooters. Kasi pagka nagbibigay ako, okay na yan. Ayoko na yung konting interview, gano'n. Hindi ka pa, more pa, Toyo. Kailangan may labas mo pa yung damdamin ng kausap mo. Yeah. Kaya ako, hindi. Pag nagbibigay ako, parang wala lang Pero, ako. pag nagkabato nga ng cellphone to sa bintana ng kotse, okay na, sige na. Nakapaalis na eh. Hindi ko parang, kasi galing ako sa mahirap eh. Minsan nagagawa natin na parang something na exploit ko sila na, pero it's not meant talaga na ganun yung mangyari. So, minsan nakikita ko talaga mayroong mga eksena na nakakayak. So, yung mga ganun ako lang. Pero sa puso ko, hindi talaga ganun yun eh. Kung magbubukasan lang tayo ng puso dito, papayag akong buksan niyo yung puso ko para makita niyo kung gaano kabusilak yung puso ko at gaano katotoo na kaya ako lang to ginagawa kasi galing ako doon at ramdam ko yun at alam ko yung pakiramdam at Nang wala. nabago ko yung sarili ko from there eh. Ah. So, kaya kong magbigay ng lesson talaga sa kanila at yung through my experience lang. Hindi dahil as content creator, as fiction ideas or alam mo na, role playing. Ako kasi nagawa ko lahat eh. So, May isa akong namimiss na mapanood dati na ginagawa mo. Yung pumupunta ka sa mga bahay-bahay tapos tumatambay ka dun sa kumakain ka ng pagkain yung nila. kwentong bahay, Oo, kwentong naalala ko buhay. yun eh. Oo, Oo. actually, sobrang dami kong konsepto. Kaso hirap na Nang gawin. sa lahat. I-execute. Iba-iba na. Ito, Rocketman. Alam mo ba, naisip ko lang ito ng November. Ang Ang prep bilis, namin ah. dito, 2 weeks.
Galing, ang bilis. Paano yun? Parang out of nowhere na isip mo. Gumising kuha ka nga ako isang racket. umaga. Di ba naalala mo yung CCTV ako nag-viral yung kunyari na hold up dun sa bahay? Tapos lumabas si Rocket. Hindi tayo nakatayo kanina. Hindi, iba pa yun. Ay, iba pa ba Second na yun eh. Second Pero na ba pag yun? first. Okay. So sabi ko, why not? Ano, total, idol ko naman si Big Soto. Plastic Man or anything. Yeah. Try natin. Galing. Malay mo, maging kahit pa paano, magkaroon ng tatak. So, Saka sugal ang lang. kagandahan doon, yung pagkasikat ni Boss Toyo, hindi lang basta, okay, sikat siya. Kumbaga, nagagamit niya rin yung kasikatan niya para talagang makatulong din sa mga tao. Hindi yung kagaya ng, okay, sumikat ka lang sa internet dahil kung ano mang rason na ginawa mo. Pero ginamit niya yung, kung ano yung nagkaroon siya, para talagang makatulong din. May curiosity ako ngayon, Pape. Yung thought process mo Kalabit ba? ka naman ng kalabit na naman eh. Hindi, Oh, syempre, hilig mo ko malabit eh. Oh. Hindi, kasi yung thought process mo ba? Kasi, for example, kunento mo nga, naisip mo yung Rocketman, execute ka agad. So, every time ba na nagkakaroon ng idea, execute ka agad? Ginagawa ko. So, naniniwala ka na yung idea hindi talaga galing sa atin. Parang, pag pumasok sa'yo yung idea at hindi mo kagad in-execute, mapupunta sa iba, naniniwala ka doon. Yun ang lagi kong thinking. Kaya kailangan gawin ko. Execute ka Kasi agad. sa tingin ko, alam ko na hindi lang naman ako pwedeng makaisip nun. Yeah. Lagi akong aware na sabi ko, tangina, baka maunahan tayo nito. So, gawin na natin. Sabi nga, Basta kung may- hindi mo gagawin, may ibang gagawa. Gagawa lang iba eh. Galing. Like, diba, dami ko mga programa. Tulad ngayon, yung Katulong mo Busto, yung naka-hold siya, babalik siya sa January, tapos na yung season 1. Tapos nag-variety show na rin ako, yung bigayan ng mga self-produce ko yun. Lahat yung lugi. Pero wala akong pinagsisiyan. So, kumbaga, risk taker ka talaga. Hindi mo na pinag-iisipan ng matagal kung... Parang itong Pawn Star series. Pero nakita mo naman yung dinulot. Oo. Totoo. So, hindi rin ako nagsasawa na pag binigyan ka ng isang pagkakataon, hanggang doon lang. Hindi. Isa ng limited. Para sa akin, ang chances of everything here in sa mundo is unlimited to. Kung paano mo lang siya gagalawan Kukunin. at paano mo siya talagang Kikilusan mafulfill at paano ka tatanggapin din ng tao. Pero it's unlimited. Kumbaga, if you fail this year, pwedeng next year, up ka. Pwedeng for the long 10 years, up ka. Tapos downfall, pero pwede ka pa rin bumalik eh. It's not the end. Para sa akin, sabi ko like kung sinasabi, hanggat So nabubuhay makakabalik pa si tingin mo. Blip. huwag ka na siya manloko ng tao. Ayan, oo. Di ba? Ikaw talaga, ikaw talaga. Nakakatuwa lang yun. Hindi, alam mo, sobrang ano nito eh. Kasi minessage ko lang si Toyo kahapon. Sabi ko, Papa, pwede ba kami mag-shoot sa Pawn Stars? Oo, agad. Baga, wala pa sa usapan na sasama siya sa atin na ganito. Natuwa ako kanina nung pumasok. Nahiya ako. Gusto ko rin tanungin, baka pwede ka sumingit kahit saglit. Pero siya na nagsabi. Di ba ako sama dyan? So, ganun siya. Kaya alam ko naman yung tangin ko, kunyari ka pa hype ka. Hindi rin. Pagpunta ko pa lang, alam ko na yun. Hindi, Papa. Baka tayo ni Hindi, Montana yan. hindi, Papa. Pagpunta ko pa lang, alam ko na yun. Hindi, Papa. Hindi ko naman alam na nandito ka ngayon eh. Diba? okay. Kung wala ka, di mag-shoot pa rin tayo. Wala lang siya. Diba? So, yun. Nakakatawa si Papa Toys. At, Ano ba, wala ba ibang usapan na hindi naman para sa akin? Para makasama naman ako sa mga usapan nyo. Dapat yung mga usapan nyo naman, sisingit lang ako. Bigyan naman ng ibang topic. Ganun na nga ng balak talaga eh. Pero na-starstruck kasi kami nung Ayun, Papa totoo. Toys. Yung mga usapan nyo naman, makigulo naman ako. Ano bang usapan nyo ngayon? Ano bang ano yung ngayong araw Wala. na to? At talagang ang usapan talaga namin dapat hindi. Kung may ilalagay kami mga personal na bagay dito, ano yun, ng mga pansarili namin. Doon namin dapat talaga Kasi, sisimulan. Papa, usually, yung mga episodes namin, wala talaga kaming topic. Wala kaming topic. Literal na kwentuang barkada, ganun. Kung baga kung ano yung experience namin. namin. Yung camera, may dumaang pusa. Yun na yung pag-uusapan namin. Literal, pumunta ano kami ng sementeryo, pinag-usapan namin kung ano meron doon. Kumbaga kung wala, random lang talaga. Pero syempre, bihira din kasi kami mag-guest. Kaya medyo, tas ikaw pa kaagad yung Kaya medyo, guest namin. wala. Kaya, diba? Magkakaibigan tayo dito, alam nyo yan. So, anyways, May 2.5 ka ba dyan, Papa? No. No. Malas Baka naman nakalimutan mo. Anyway, Gab, ikaw, Sa kung may, low tayo. kung may personal kang bagay na ilalagay mo dito sa Pawn Star, kung may chance, anong ilalagay mo dito? Wala namang value, hindi naman ako sikat. Pero kung may ilalagay ako dito na valuable para sa akin, siguro yung naparangalan ako sa Marikina na sumali ako ng painting contest. Tapos meron akong picture ng mayor namin. Grade Si BF ba to? si MCF, yung asawa niya. Tapos, mga grade school ako. Tapos yung mga kalaban ko, mga 30 pataas na. So, nagpa-paint ka? Oo, Till now? painting. Hindi na kasi,
Rapper na eh. Nung bata ako kasi parang na-brainwash ako ng magulang ko na walang pera sa arts. Uy, tangina ko, alam mo lang. Tapos, yun nga, ang ending ko sa music pa rin. Sa Tangina music, kung artist, music, tapos sa arts, tangina meron akong kilala. Pag gusto niya gumawa ng mga 10 million, pintura lang siya. Paint siya. 10 Grabe. million na. So yung mga... Galing. Baka pwede mo naman akong ano. Hindi, kasi pinaghirapan niya din yun. Oo naman. Oo, pero ako nga, nag-computing boss, ako. ano siya eh, parang misteryo sa akin yung ano eh. Yung presyo ng painting. Bakit siya pag nag-painting 10 million? Oo nga. Tapos ito Dahil siguro sa pangalan Sa ba yun? tao. Oo nga eh. Paano Siguro, na-build yun? dahil Paano sa buyers, the way na minarket. Kasi doon lang magkakapresyo. Pag may bumili sa'yo ng mahal, yun ay magiging standard noon. The way na i-market mo yung gawa mo at may bumili noon, ikaw mag-set ng ano noon Oo nga, no? Ikaw mag-set ng price noon eh. Parang You'll sa be- mga talent fee rin ng mga artist. Kung hindi ka na kinuha, mababa. pagka Ikaw masusunod ilulobol ka nun. na nila kasi Yes. Parang yun nga, kinukwento sa'yo si Sir Ronald Ventura. Ang painting niya, siguro mga ganito, sa 20 million. Tapos pag malaking painting niya, siguro itong isang buong ganyan, mga 80 million. Grabe. Tapos yung print niya na, print. Kasi uso na rin sa arts ngayon yung print eh. Printed lang. Yung ini-edit niya sa Photoshop, yung siya gagawa through digitals. Pag print niya yun, bentahan mga 2 to 5 million. Pero isang beses niya lang pwede print. Isang beses lang. Siyempre, laging walang katulad. It's very- one of one lagi. At same thing din sa iba kalaben. Kablat din sila, ganun. Tapos, it's the market. Ganun. Market talaga. So ganun pala siya, umaano ng Kung may presyo. bumili ng mahal nun, Yun na yung standard, no? at minarket mo yun, pinakita mo sa tao, may bumili siya ng 10 million. So, bakit? Tatakayan. As nasundan ulit, may bumili ulit. Yun na yun. Ikaw na naglagay ng standard price mo. Ikaw May na, mga artist minsan, alam mo yun, pupunta kang probinsya, naglalakad, nagdadrive ka minsan sa gilid, Sa nakaano gilid. yung mga painting nila. mura lang, 2,525. Mga ganun, 3K. Pero, makikita mo sa iba, parang wala na, parang parehas lang, di ba? Galing din, di ba? So, ganun lang din. Depende rin Paano talaga may sa consumer. ma-market yung sarili. Paano ka tangkilikin yung price mo? Parang ako, meron akong mapaboritong artist ngayon, si Balute. So, bumili ako ng painting niya ng una, parang mga nasa 90 lang. Then, second nabili ko, parang nasa, sira na. Second nabili ko, parang nasa 150. At ngayon, gusto ko ulit bumili, nasa 300 na. Tumaas na, pataas So, na ibig pataas. sabihin, marketing lang. Oo. Yun lang, no? Pero Ganun. ito, may tanong ako. Ano yung gusto nyong, kung meron kayong makuwang gamit na pang mga museum or kahit artista sikat, ano yun? Sige. Ikaw, ano sa'yo? Yung panty ni Eva. Hindi, joke. Kahit wala dito, kahit wala dito. Kahit wala dito. Makuha ang gamit. Gamit. Ako gusto ko yung yung mga kinuha ng dayuhan dito nung sinakop tayo. Kasi sa atin yun eh. Alin doon? Halimbawa yung mga na-read sa atin ng mga libro, ganun. Yung bell, kagaya ng bell. Kaso, nabalik na. Ang mahirap kasi, sa nangyayari sa Pilipinas, kapag halimbawa, merong gustong ipakiusap yung ibang bansa, yung mga kinuha sa atin, halimbawa, yung bell, ito, regalo namin sa'yo. Pero technically, sa atin naman yun eh. Di ba? Halimbawa, yung simbahan, may bell dyan, di ba? Kinuha ng US. Tapos binalik lang din sa atin. Tapos, as regalo, tangina sa atin yun eh. Bakit papalabasin mo regalo as ano? Ako gusto ko lang, yung sa Pilipinas, nakikinabang, Pilipinas, kung yung mga historical na gamit na para sa atin, dapat sa atin siya eh. Balik sa atin eh. So, Diba? ang sinasabi mo, gusto mo makuha lahat ng artifacts na kinuha sa atin. Oo, ng mga dayuhan. Para i-display dito. Display. Sa Tayo atin yun makinabang. eh. Kasi ngayon, Ganun. kasi nangyayari pang bribe yun eh. Na parang, pagka cut ties mo yung gantong bansa, tapos, ito ganyan. A token of appreciation. Ito yung bell. Ginisa ka lang sa sarili mo. Yeah. Oo eh. So parang, tas yung mga uto-utong Pinoy naman, wow, galing ng gantong bansa, binigay sa atin yung ganto. Sa atin naman yun, ninakaw nila yun noong unang panahon eh. So parang yun yung, medyo mabigat siya eh, para sa akin. Ikaw naman. Siguro kung meron mang existing pa na ganun o kung talagang nangyari siya, gusto ko sigurong makuha yung pako na ginamit kay Jesus Christ. Ay. Grabe yun.
Grabe. So, meron pa rin yata yan. Pero wala pa Kasi si meron nga tayo Jerusalem. nung yung Shroud of, Turin, yung pinampuuna sa kanya na pag ganun, may dugo, may nagmarka yung niya. Yung- pero yung grabe na spear- yung mga artifacts na yun. Yung spear ni yung tinusok kay Yun, Jesus. yun naman ang gusto mo. Hindi. Kumbaga, pero Na-recover nasa yun. movie yun, nasa movie. Pero hindi yun yung gusto makuha. Pero siguro kung meron, yung nakabuo ng concept ng undin. Ano yung undin? Yung Yung brother enroll yun Oo, kasi 'di ba? Yung bakit na? Yung Yun sa Inidoro yung galing. Kulay green. Oh, yung kulay Ay, green. Kasi hindi naman pwedeng kumalat lang na may undin. May din-drawing yan, kung ano itsura niyan. Kumbaga, paano, yun yung Bakit mo ko. naisip, ganun. Paano mo naisip yung undin Yes. at paputukin na may undin sa Pilipinas? Alright. Ikaw, Ikaw? Hindi ko alam eh. Parang wala akong maisip. ang tagal namin nag-usap, Uy, wala yun kang nga eh. iniisip. Kaya nga iniisip ko nga eh, wala ko talaga akong maisip. Siguro yung pinansaksak na siguro kay Magellan. Hindi naman sinaksak. Sinumsik yun, Sinumpit ako. Ganon, pwede. Ganon. Pero yun nga, yung kay Jesus Christ na pako, parang, di ba? Tas, Okay, Ben. Oh, yan. Ako gusto ko naman Noah's Ark. yung buong barko. Bukingin na. Ang mahirap doon, Boss Toyo. Ano yung papasok eh? Hindi, ang mahirap doon, Boss Toyo. Hindi mo sure kung ano talaga yun eh. Kung art ba talaga, kung kahoy ba yun. Hindi mo alam kung ano. Wala naman natira kahit anong remnant. Wala Wala. natira. Sabi nga Wala, nila, wala. ano lang siya eh. DNA bank Hindi, lang talaga ano, siya. Oo, may- iba. Sabi spaceship siya. Sabi Hindi mo alam eh. sabi sa Discovery Channel or Nat Geo yata, nakita daw nila yon sa Turkey, sa bundok. Semento. Na-debunk na siya eh. Parang bundok. Hindi, Na-debunk nahukay na siya na raw eh. nila. Tapos may kahoy Hindi daw daw, dun. hindi daw. Hindi yun daw yun. eh. Na-debunk Dinibunk na siya. yun. Dinibunk siya ni Nico David. Nico David. Shout out kay Shout out Papa kay Nico David. Ayun. Pero grabe no. Isipin Si mo Boss Toyo kaya, ano? Yun nga. Yun yung no. Hindi ako, hindi. Yung mga katotohanan lang. Gusto ko makuha yung costume ni Elastic Man ni Big Soto. Ay, oh. Tapos yung barbell ni Captain Captain Barbell ni Barbell. Edu Manzano pa tsaka ni Herbert Bautista. More on talaga ako Pinoy Nandito pa kaya talaga memorabilia. yun? Ang problema kasi daw dati talaga. I'm sure naman nag-reach out ka na. Naghanap ka na. Lahat daw yung mga ganyan sa production, tinatapon lang nila. Ngayon lang sila nagtatabi. And that's because of... Boss Toyo. So sabihin man nila na Ano eh, no? Pagka may mga something na ay, mabibenta mo kay Boss Toyo yan. O yan. Hintay mo, bibenta Yes. Boss Toyo yan. Laging ganun na eh. Isang gusto ko rin talaga magyabang. So yung alam niyo sa totoo lang, mayroon ako talagang mga pinunguso dito sa atin na nagsimula sa akin. So, pero syempre, ayoko naman sabihin na mayabang. Alam mo naman ang mga Pinoy, di ba? Hindi, magyabang ka Dati lang. hindi na uso autograph. Oh, actually. Oo. Dati ba may nagpa-photograph sa flip top ng mga Sa bagay. nasa uso FB? Oo. Selfie. Picture lang eh. Pero ngayon, Autograph. dahil, Tapos ibebenta sa'yo. Boss Toyo. Kasi Ay, usually, boss, ang biruan din sa alam mo. sa mga tropahan. Ah. Ito mabibenta to sa yung mga tropang hindi walang kinalaman sa entertainment. Yung mga talagang mga tambay lang sa mga tropa namin sa bahay. Biglang magbibiruan na, uy, pwede mo benta kay Boss Toyo yan. Yung mga di ba? Alam mo, may natutunan ako kay Boss Toyo na ang tagal Puro ko na sa mundo. natutunan, Hindi, ah. natutunan ko talaga to. Sinabi mo sa akin nung nakaraan to, mas mahal pa yung pirma ni Joey De Leon kaysa kay Manny Pacquiao. Oh? Sabi ko, bakit ganun? Kasi si Joey De Leon, bihira pumirma. May mga artist kasi na bihirang pumirma. pare. So, yung mga bihirang pumirma, syempre, mas rare. Rare. Parang si Ellie Buendia. Yeah. Si Sir Ellie, napahirap pumirma niyan. So, pumipirma ka niyan is konti lang. Sir Manny kasi, very, katulad ko rin siya masa. So, lahat na Mapagbigay. lumalapit sa kanya, pipirma. So, yung value talaga, diliit. Unless it's unworn gamit or personalized personal na gamit ni Sir Manny na nilaro sa Las Vegas. Kaso lahat ng gloves niya nasa kanya. So walang gloves, Wala siyang nilabas. walang worn, walang Wala. kahit mga uniform, wala. Nasa kanya lahat yan. Malay mo, kinikip niya yun para ibenta rin Ibenta sa'yo. sa'yo. Wala, tinanong ko nga sa kanya. Nasuntok tuloy ako eh. Tinanong ko eh. Nasuntok. Oo. Napanood ko nga yun eh. Oo. So wala talaga. Meron lang ako dyan, isa yung rosary na suit nyo lagi before, na kay Coach Buboy Fernandez. Nasa iyo na. Wala pa, nagka-negotiation pa, medyo mahal eh. So, pero that's one thing din na talagang nakilala rin. Di ba dati nag-ubad siya lagi ng rosary? Rosary. So, yun ang nakuha ko dito, yung one of one yung shoes ng Air Max, yung trainers na Nike.
Yung supposedly lalabas dapat ng Nike. Pero hindi nilabas because na-terminate yung contract with Nike. Yeah. It's just because of the sa religious scammer roots. Di ba? So, yung prototype nun, yun yung nasa akin. So, it's a one of one. So, Pero still, one of one yun. yes. Yun yan- ba yung anak niya yung Yes, si Sir Michael. So, yan din yung isa masabi ko sa inyo regarding sa mga signature. Doon nagkakalaga yan eh. The rare na mag-signature ka, mas mahirap. Pero paano kaya yan, pa? Yung Parang Hindi, Papa. Alam kasi, Papa yung kasi- iba nga nagkataka bakit daw Papa. Yung talaga, ewan ko yun na nagkatawa ko eh. Hindi ako sa kanya, Papa. Sanay naman tayo, Papa, pero yung pagkasabi niya pa. Naputol yung sasabihin ko, naputol eh. Nawala yung train of thoughts eh. Pero hindi, yung balik tayo kay Eli Buendia. Sa Maringgan tingin mo na mo, si GL eh. alin? Gusto mo makalaban si GL, di ba? Hindi ako bata na Anyway. Pero anyways, kunwari si Eli Buendia, sa tingin mo ba naisip niya na kaagad na hindi ako bihira ako pipirma kasi parang alam niya na kaagad na magiging value to one day? Hindi kasi si Sir Ellie para siya talagang superstar. Suplado ta kasi. Rockstar talaga siya. Ang mindset niya rockstar. So kasi sa Amerika na pag rockstar ka talagang Pakialam. ang hirap mo i-approach. Ang hirap mo kumbaga parang pag nakasama mo isang rockstar doon, putang ina, parang ano mo na yun. Pwede mo na pagyabang yun. Para sa atin dito, di ba? Dream come true yun. Oh, parang, uy, tangin na, nakasama ko to. Ganun siya eh. So, ganun yung mga rockstar kasi dati na yung mga early 2000s, 90s, di ba, sa America, piti yung mga rockstar din doon. So, it's a very privilege na makasama mo yung mga ganun. So, syempre, yung mindset niya ganun din, hindi siya masyado sa, siguro, ugali din, baka introvert siya, or di natin alam. Hindi, tsaka meron siyang aura na suplado talaga siya kahit sa personal, pero hindi ka yayabangan sa kanya. Baka introvert nga lang talaga. Suplado talaga. Minsan nga pag nagpe-perform yun, bigla na lang bababa ng stage eh. Tumutugtog na lang yung mga kasama. Alis na siya. Basta Ganun nakakanta talaga na siya. May ganun siya eh. Meron talaga mga ganun. So, he live with that attitude na wala siyang pakialam kung sasabihan siya na suplado, mayabang. Ngayon kasi, putangin na, pagka nagganon-ganon kahit sino sa atin, yung iba sa'yo, tanginan to, yabang-yabang na nito. Wala naman. So, alam mo naman yung mga tao. Hindi Kita ka mo si naman ganyan Diwata. dati. Kita mo si Diwata. Actually, si Diwata, ito, mapunta tayo kay Diwata. Sige. Si Diwata, he's just being normal. Yung the way na, ganun talaga siya eh. Actually, hindi kasi talaga siya, yung katulad natin na approachable. Kahit sikat. Siya hindi, kahit siguro talagang, ganun talaga siya. Yun nga lang, kasi nga, maraming nakatutok na camera. So, dapat, ano niya yun eh, kumbaga, pero siguro gusto niya lang magpakatotoo. Kaya ako, di ko never ko din binash yun. Kasi sabi ko, baka nagpapakatotoo lang yung tao. Ito ako eh. Oo, ito Parang eh. ganun. Kumbaga, he's just being himself. Diba? Nagpaka-plastic siya dun sa, dun sa party list, yung nang-endorse siya, mag-bite-bite niya. Hindi siya yun. Hindi siya talaga yun. Diba? Di mo makikita. Pero yung mga dati niya, yun talaga siya eh. May news pa nga na Kita mo na may nakikipagbanatan black yan eye eh. nga yung dati. Yeah, So, sa talagang, news. Ano siya, oo. Pambugbugan. Kaya kaso yung ibang tao, syempre hindi nila, ina-expect nila si Diwata maging mabait. So yan din yung one thing sa mga tao. Yung tingin nila sa mga sumisikat, influencers, content creator, artista, lahat, everything that is famous or ano. Minsan, they're really entitled na parang nag-approach sila, kailangan mong entertain. Pero hindi. Sa 1,000 pagbibigyan mo ng maayos na picture, o sige, kamusap, may isa ka lang dyan na matanggihan bro, saglit lang ha. Mayabang ka na nun habang buhay sa mata niya. Ikikwento niya na mayabang ka. Totoo. Ayun yung maganda sa magandang topic to kasi marami talagang ganyan. Di ba dati pa kasi nyo lang, yung parang sa mall, parang hindi pa ako sikat noon yung mga early days. Yung after ng laban nila ni Repa. Kasi si Repa yung unang-una ko nakilala talagang sikat eh. So like ko yung sinasabi sa vlogs ko, si Sinyo talaga yung first ever ko na nakasama na sikat. So meron yan yung parang nakain. Tapos nilapitan. Nakain lang talaga. Kumbaga parang wait lang muna. So nasabihan, ganun. So yun lang din masasabi ko talaga. Kasi yung iba akala talaga nila entitled pa picture parang kailangan. Naghahaponan sila ng pamilya niya at may lumapit na, Sir, pwede po mong pa-picture? Parang, puta pare, kumakain kami ng pamilya ko. Kumbaga parang, siguro there's a nice way pa para sabihin yun. Pero kung yun yung totoo siya eh, ganun ako eh. Pero ano yung Diba? experience ko din yan eh, kasama ko si mama. Tapos, habang kumakain kami, nakalimutan ko kung Jollibee ba yun eh.
Tapos, may nagpa-picture, lalapit. Habang kumakain kami Tapos sabi ko, kuya, pagkatapos na lang, kumakain pa kami. Tapos biglang umarap sa akin yung mama ko. Kasi mama ko, hindi naman, wala man siyang alam sa entertainment. Ano siya, consumer siya ng entertainment. So biglang umano sa akin yung mama ko, ba't di ka nagpa-picture? Kailangan magbabait ka sa mga fans. Parang, syempre, saan ba ako galing nun sa hearing? Kumbaga, may custody case ako So, kumbaga, yung utak ko, kinukonsume na ng mga negative thoughts, problema. So, wala ako sa mood, parang umiti o ano. Hindi ka laging... So, kumbaga, parang hindi ko mapaintindi din sa sarili kong ermat na hindi ko kaya laging nakangiti o ano. Parang, ayun siguro din yung hindi naintindihan ng mga tao na tao din tayo. May ganung moments ka ba? I mean, like Actually, ngayon. madami talaga. Siyempre, tao lang din naman tayo. Oo naman. Diba? Pero as much nga, kaya the best solution dyan is pagka ayaw mo magpa-picture, huwag ka lalabas. Tama. Totoo. Once, as a public figure, once lumabas ka, dapat i-embrace mo na may magpapapicture Kumbaga, sa'yo. social responsibility mo na yun. Yes. Kung ayaw mo, sabay ka lang. Pag hindi ka wala ka sa mood, sabay ka lang. Or kaya pag nasa labas ka na tapos something came up na parang bad trip ka, sakyan ka lang. Tago ka lang. Don't expose yourself na makikita ka ng tao. Kasi yun, parang part na to ng trabaho. Kasalanan mo yung kumain ka sa Jollibee. Dapat drive-thru ka na lang. Drive-thru ka. Sa part of, ano na rin to as a parang trabaho mo na rin to na sikat ka Kasi, di ba? Totoo rin. Tama, pero, yung mga tao na yan, hindi nyo kami pagmamayari. Totoo rin. Kumbaga din, bigyan nyo din kami ng hindi naman, yung pag-intindi lang din. Minsan, baka mamaya, hindi kayo na-picturean, huwag kayong magagalit. Hindi dahil sa ayaw namin yun. Siguro dahil sa mga circumstances na baka sobrang daming tao or malayo, hindi malapitan. Ramdamin mo rin yung sitwasyon. Pero as much talaga, kung pwede lang lahat mapicturean. I-believe mo to si nga nagpunta ng Sogo Puta yung mga staff nagpa-picture Huwag mo i-blip. Tsaka safe naman kay sa bagay. kahit magsogoy, matutulog lang naman yun. Sa Tsaka bagay. mag-jajakol. Oo, no? Wala, sinali ko pa si Papa. Mahirap yung di siya mahalata. Alam mo pa agad, malayo pa lang siya yung papasok sa Oo, diba? Hayop ka. Yung picture sa Sogo. Malapit na in-upload. Kita. So, yun. Ano pa ba mga pag-usapan natin? Tangin mo. Yun naman. Wala naman, Papa. Mga ganto-ganto lang din naman talaga kami. Pero kung kailangan mo ng... Hindi naman. Okay naman. Alam, bigay kayo ng mga magandang mga topic. Gusto, may tanong ako. Yeah, Pagka yeah. yung mga normal na tao dito, pwede ba silang magbenta din ng mga gamit? Everyday, man. Kanina may ganun. nagbenta yung dyan. matanda. Yung matandang babae. Inikot niya yung buong mundo. Ang dami niyang country, mga 50 na ata. Sobrang idol niya ako. Nagulat ako. May video. Alam mo, nakakagulat dito, kung tatamay ka dito, may mga ganun tao. Sabi niya talagang nanonood sila. Lagi. Galing Buong pa raw ng family. ng Sambales siya. Sambales, yun nga. Galing ng Sambales siya. Ano yung kaibang nabenta sa'yo dito, Boss Toyo, na hindi na tao na hindi sikat, di ano? Madami. Mga bato na akala Hindi nila lahat meteorite. pinipili mo? Hindi. Mga bato na akala nila meteorite or yung mga bagay na akala nila may halaga, presyo nila ng mahal. Magbenta ka ng hininga ng dragon, no? May nagbenta rito ngipin ng higante, di ba? Wow. At Ngipin ni Bernardo Carpio. Baka ngipin ng gorilla. 100% naniniwala siya ng ngipin yun ng higante. Pero it's not. It's just a tooth of an animal na nalagay sa bundok na matagal na. Tapos nahukay nila. Pero siya, ang paniwala niya doon is gigante yun. Nakikita niya daw yun minsan doon. Paano mo Sa dinideliver ang bad news? Let's say ganun, niwala ako ng ganito, tas yung paano mo Wala. dinideliver yung babasagin mo yung... As toyo, talagang nakakantsaw pa ako. Tangina mo, totoo. Yun talagang literal. Kumbaga, wala lang good way. Wala lang, rekta na. Hindi ko Parang meron kasi na matanda, galing bumiyahe pa siya, tas niwala siya. Sabi, nakakalungkot man, no? Pero hindi ho yan totoo. So, lalo na, ako dahil kong follower na matanda. Dito, mga 70, 60, 50, follow nila talaga. Pag nakita nila ako, niyayakap nila ako kasi dito nila in-expect na makikita nila ako in person. Yung mga ganong type. Sabi ko, na minsan, ano pang ginawa ko sa mga tao na Ba't to? mo ko idol, no? Parang ganun. Oo, kasi alam mo, wala naman kahit wala ito sa akin. Ulol lang naman ako. Kumbaga, di ba? Pero nakakatuwa. Kasi may pagmamalay ko rin sa mga anak ko.
Something to be proud of. Makaka-proud naman talaga. Halimbawa, sa mga anak mo, di ba, tatay mo si Boss Toyo? Di ba parang nakaka-proud naman para sa kanila yun? Minsan nakakatawa rin kasi katulad niya, racket man ako. Putang, syempre, mga binata nyo, putang, tatay mo, nagtitrip na naman, racket man naman. Diba? Syempre, mga binata nyo, patsawan yan eh. Tama. Syempre, Ang tatay mo, sa school. lakas yun. Sa school. Diba? Totoo yun. Iniisip ko lang ngayon eh. Sabi ko, tangin siguro. Syempre, sa school, nakasama ko rin yung mga classmate nila, mga 15. Yung mga year natin, di ba? Ang alam natin mga parents, yung mga office or kaya opisyal, empleyado. abogado, doktor, yung mga ganyan. O, dads ko, doktor yan, mga ganon. Pero tatay mo, racket man. Bakit siya ba, di ba? Naka-costume. Oo, di ba? Wala naman TTC, pinagkaiba. no? Let's say, yan sila Oyo Boy Soto. Si Big Soto, puta, lastic man. O, di ba? Pero tangina, di ba? Pero, di ba? Kaya ako, isa yan sa mga bagay ito, para lang sa mga nanonood. Sobrang ingat ko gumalaw because of my kids. Kasi may malalaki na. Ayokong maging reason ako ng mabuli sila. Or hindi lang mabuli. Okay lang. Siguro mabuli. Lumaban yung mga anak ko. Mag-cause ng gulo. Di ba? Maapektuhan sila. Kaya ako hanggang maaari, hindi ako nakikisawsaw sa mga issue. Kasi para ayoko rin kasi mangyari yun sa akin na pag ako'y may issue, sasawsawan ako ng mga lahat. Kaya bihirang-bihira ako makisawsaw unless na-trigger mo talaga ako. Sasawsaw ako. Pero tamang scroll lang ako. Pag may nakikita ako, at minsan may mga opinion ako na tama at maganda yung opinion ko, sa akin na lang, sa sarili ko na lang. Walang ibang reaction yan si Toyo. Heart lang. Kasi ayoko na dumating naman yung punto na ako naman yung maging tampulan sa social media na pagtripan, alam mo yung gano'n. Kasi, mga anak ko eh. Kahit ikaw ba? Di ba? Lagi yung anak natin inisip. Kaya, kung dati, alam niyo naman, galing ako sa Bastos, yung kain Pepe, di ba? Yung mga interview mga Bastos. Yung clothing, di ba? Oo. Ngayon, di ba, ang dami na rin mga ganyan-ganyan. Pero, choice nila yun eh. So, kumbaga, tapos na ako doon. Kasi nga, pag may mga anak na talaga. Kumbaga nag-evolve, nag-ano. Yun lang ko iniisip eh. Kasi parang pag sila napaaway, pag gano'n, baki-bakikos, baka makulong pa ako. Siyempre, pag nagrabyan naman ako, to the rescue ka. Kasi dati parang, ang lagi mo lang sagot, wala akong pake. Oo. Pake ko sa inyo. Ngayon, hindi, may anak na eh. May anak ka eh. Yung may family ka to take care, to responsibility mo yun na protektahan sila. I-start mo yun, yun sa image mo. As kung sino ba, para hindi ma-blemish yung pamilya nyo. Kasi katulad yan nga, like, yung Nepo babies. So, na-drug sila. Nabully, Malala. Imagine, from luxurious lifestyle, then ngayon, most hated. Alam mo, sa school. Sa school na mayayaman, maraming mayayaman doon. Na legit. Sasabihin, takina kaya ka pala mayayaman. Tapos, alam mo yun, so ganun. So, kahit anong gawin ng magulang, dapat lagi mong inisip yung mga taong mahal mo sa buhay. Kasi matanda na tayo, matanda na ako, kahit ano ba sabihin nyo sa akin. Tsaka ikaw, kaya mong protektahan yung sarili mo. Sila ba? Hindi nila, di ba? So, yun. So, para din sa mga viewers din and followers, minsan wag din tayo maging harsh. Kasi may mga, may mga anak din talaga na, lalo yung mga wala namang kinalaman, kawawa din talaga sila kawawa din. Alam mo, sa social media, napakagulo. Totoo. Ako, kung bibigyan lang ako ng kapangyarihan talaga, gusto ko social media magkaroon lang ng kapayapaan tsaka pagmamahal. Tsaka pag-earn ng money. Totoo. Dapat doon lang yan. Dati, nung nagsimula kami, parang doon lang naman yan eh. Yung mga Hachis buy and sell. Yung mga... Classic. Ginagamit natin ang Facebook for what? Trades, di ba? Tsaka hanapin yung mga kaibigan mo dati. Kasi time mo na makikita mo. Pero bukod doon, yung mga hindi naman ganun ka-harsh ngayon. Ayan, ang lala na eh. No? Malala na, boy. Sobrang lala na. Minsan, kahit malit na pagkakamali lang. Akala mo, mga perpekto, mga putang ina eh. Totoo. Akala mo, hindi rin silang gumagawa na kung ano eh. Ang pinagkaiba lang dito is sikat yung mga taong nababash nyo at kayo hindi sikat. Or hindi yung iba naman na common people na nakukuhanan ng video tapos sina-upload. Tangina, hindi nyo ba nagawa sa buong buhay nyo rin? Exactly. Na may nagawa kayong ganong kagaguhan? Diba? Paano naman yung mga anak? Ano yung relatives? Paano?
Paano mag-cope up? Although makakalimutin yung Pilipino, pero China, burden na rin yun. Bit-bit yan habang buhay. Yes. Oo. Kumbaga, nangyari sa pamilya namin to. Di ba? Parang ganun. Kaya nga ako bibigyan ako ng pagkakataon. Ako, politics-wise sa ngayon, wala akong balak. Kasi ayoko magulo yung mundo ko eh. Sa politics, sobrang gulo eh. So, ayoko lang sabihin na sasarad ko yung sarili ko na hindi talaga ako tatakbo. Palay mo, mga susunod na dekada or whatever, ibigay or meron talaga na kailangan. So, ayoko. Kaya sabi ko, sa ngayon, and At least sa probably ngayon. mga susunod na taon, wala pa talaga. Hindi pa, wala yan sa hinagap ko. Pero kung sakali man, ang gusto ko talaga na mabigyan ng pansin is, yan, yung social media. Social Which is media kasi dito ka rin galing eh. Yes. Alam mo yung in and outs Dito dito eh. nagbago ang mundo ko eh. Kumita ako sa online. So, di ba, parang OFW tayo. Dati OFW yung hero natin. Ngayon, kaya kumukonti din ng OFWY. Kasi iba nagsettle na lang sila sa online selling. Meron yan, yung mayaman, nagbebenta lang ng yema. May nagbebenta dyan ng puto, yung mayaman. Ito. It's because of social media eh. So, hero din. Kumbaga, hindi ka na kailangan umalis. Nasa social media ka lang. Kasama mo pa pamilya mo. Kasama pamilya mo. O, diba? Totoo. So, yun yung mga bagay na supposedly lapat laman ng social media. Going back dun sa politics, kasi parang sa Pilipinas dahil din sa mga recent na mga nangyayari, parang lahat ng politician napupunta na sa pangit na ilaw eh. Kumaga Yes. pero hindi lahat kasi masama eh. Kasi for example, ako personally na-meet din natin si Kuya Sam, for example. Si Pag isa ka kasing klaseng tao na nasa iyo na lahat, isa na lang hanapin mo higher purpose eh. 'Di ba? Which is tumulong. Yeah. So, kaya hindi din ako naniniwala na porket tumakbo ka for a position, ibig sabihin magiging masamang tao ka na. Kasi nasa iyo na lahat wala ka na ibang purpose kundi yung higher purpose mo na lang para tumulong eh. So, kung ikaw, Papa, for example, nakikita mo na sa ngayon hindi pa, pero possible the next decade pwede. Kasi hindi din malabo. Kasi kung may kapangyarihan ka para tumulong, bakit hindi? Diba? Depende talaga sa... Depende kung titimbang-timbangin ko muna with my family, syempre. Kasi once you entered politics, doon na yung buhay mo. Magulo din talaga. No? Actually, kung talaga totoong politician ka, ang totoong politician is to serve the people. Yeah, yes. To serve yung mga nasa ilalim mo. Walang Totoo. iba. Yun eh. Parang yun na Actually, yata yung nakakalimutan ngayon ng Yes. mga politiko. Eh. you were there because binoto ka to serve for them. Not to ikaw yung gagawin nilang hari or Panginoon or ikaw yung siga sa lugar. So, kung ganun na ang politics, yes, I will run. Pero ngayon kasi, ako di ako naniniwala. Alam mo, from barangay captain up to mataas, lahat yan nakagawa. Lahat yan, meron yan. Kasi tayo nga mga hindi politiko eh. When you do some favor or kahit ano pa man yan, it's very, it's a normal practice na merong mga cut, may additional. Yes, Kasi SOPs, no? SOPs kasi nag-work ka eh. Parang UPR them. Pero ako hindi talaga ako nagka-cut. Kasi meron akong ibang gusto. Ako kasi mas pinapalagan ko yung connection kasi sa pera. Kasi when na-build ko yung mga connection with them, mas madaming pera. Actually, kung talagang isipin nyo lang, kung magpeperahan mo kagad itong una mong kausap, doon pala makakat ka na eh. Pero kung itong tropa mo to, marami pala itong kilala. So, mabait ka dito. Okay kayo. Papakilala rin sa iba. So, with that, maraming mga Parang pwedeng mas nakafocus siya sa opportunities bigger picture ba? Hindi yung una pa lang pera na agad. So, di ba? So, yun. So, babalik tayo dyan sa politics. From barangay captain up to up. Lahat yan. Sa tingin ko, on my own opinion. Lahat nga ng bata hindi nagsasoli na sukli sa magulang dati pag Di ba? ano talaga siya, part talaga Part din. talaga siya. Wag lang naman yung sobra like the Ghost Projects, Grabe. substandard na Yeah. nagbubuwis yung maraming tao yung buhay na supposedly dapat to protect those areas. Di ba? So, yun, dun lang lumala. Yun lang yung talagang take na talagang lumala lang. So, ang mahiwagang tanong, Papa Toyo, kung sakaling kukuha ka ng posisyon sa gobyerno bilang isang nahalal na politiko, ano yung una mong
ko alam eh. Ako gusto ko sana local. Presidente ka agad? Hindi, ako gusto ko Putang sana talaga local muna eh. Kapitan, gano'n. Gusto ko local. Kasi wala naman ako experience sa paggawa ng batas eh. Hindi Yeah. ako papasok sa gano'n na ayoko magmukhang katawa-tawa. Pupasok ako, magko-congressman ako. Nagkagawa ka ng batas. So, anong alam ko? So Boss Toyo, kapitan or mayor, ganun. Executive Basta position. gusto ko yung Konsehal. to mga manage. Hindi, konsehal kasi, mambabatas din yun. Basta gusto ko yung, parang papaganding yung lugar. Tapos, syempre, gusto ko rin mag-aral muna. Kaisa rin yan. Before talaga ako, kung sakali talagang para dyan ako. Kasi nga, unang-una, pag nag-politics ka, kailangan ibigay mo na yung yun talaga ang politician. The real politician serves the people, not the people serves the politician. Ang nangyayari kasi ngayon, puta, pag politician ka, puta na, parang boss ka, oh. Oo. Nasa pedestal ka Tangina, sa boy. Hindi ganun, Tsaka boy. nagiging padrino, no? Tropa kasi ano. Hindi ganun. Hindi. Kung ano, padrino, is actually, lang yung privilege. Hindi na rin mawawala sa atin yan. Ako nga, minsan ginagawa ng padrino, eh. So, depende naman eh. Kung masama yung papadrino, tangina mo, bahala ka sa buhay. Pero kung mga maliliit na bagay, why not? Help them. Kumbaga, pero yun nga, sabi ko nga, yung mga politiko, dapat siniservan nila yung mga So, bumoto sa technically, kanila. tayo nagpapasweldo sa kanila eh. Yes. Public servant. Yun yung exactly. pinang... Yun talaga yun dapat. Yes. And sila din naman ang dahilan bakit ka parang sa atin ngayon, kung as an artist, as content creator, lagi nagpapasalamat. Yung lahat ng para sa nila, gaganda yung buhay natin. Di ba? Pero wag nating makalimutan kung saan tayo, sino nagbigay sa'yo niyan. So, not in particular na, itong tao na to, binigyan mo ako ng pera man, pero di ba yung mga nanonood lang. So, the same thing did sa mga politicians na sila yung nagboto sila, niwala sila sa'yo na may magpagbabago. Ayusin yung mga bagay-bagay na hindi maayos. Diba? Yun talaga yung work. Yun talaga yung Ang work. dami rin kasi Yun Boss ang Toyo purpose. na ganyan din, di ba? Tapos nung once na nandun na sila sa position, kinakain talaga sila Kinakain ng ng sistema. eh. Totoo naman yan. Talagang, ang sistema talaga natin talaga ganun. Pero hindi naman lahat din. Meron naman dyan talagang SOP lang. Kasi parang yung SOP, parang, andyan na yan talaga eh. Kumbaga, At saka maliit lang, Boss Toyo. 10%. Yes. Kasi umaabot minsan ng 50 eh. wala na. Minsan nga, zero na lahat. Wala So, na. yung iba, Grabe, ghost no? talaga. Masakit yun. Wala na tira sa taong bayan eh. Yung mga scam, fertilizer scam, ganun. Ikaw, Masakit yun eh, di ba? So, Boss Toyo, bilang Boss Toyo, naniniwala ka pa bang may pag-asa pa yung Pilipinas? Kailangan maniwala. Putakin na, kung di tayo maniniwala, di lalo mo lang mangyayari sa atin. So, kailangan lang siguro talagang change lang. Siguro drastic change. Kasi si Tama. Chris Delano, hindi na raw siya umaasa. na. wala akong sinabing ganun. Papalalain mo na naman. Tangina, pre, pag nawalan ka na ng pag-asa sa Pilipinas, ibig sabihin nun, pre, parang wala na. Umalis ka na lang dito. Totoo. Hindi ako hindi naniniwala. Pero With the current state, the current state, hindi, kaya pa din naman eh. Pero kasi, lahat yan magsisimula sa tao eh. yun sa din. sarili. Tama. Kasi, Tama. halimbawa, sa internet pa nga lang, makikita mo na wala lahat. nang pagkakaisa-isa. Oo. Lahat may kanya-kanyang opinion. Yung iba, ginodjust na yung mga nasa taas. Yung iba, dapat ganito. Basta pag hindi ka sang-ayon sa opinion nila, kalabang ka nila. eh. Exactly. Yes. So, paano magbabago yung isang bagay kung lahat kayo divided? Yes. Kaya, ayun yung problema. Dapat united talaga tayo. And we don't serve for the mga binoto natin. Ako kasi ganito yan ang isang take ko dyan. Kasi di ba lagi nila sinasabi, dami kong nakakadikit ng mga politicians, mga government, mga cabinet secretaries or whatever. Alam nyo, hindi ako sa kanila nasamba or hindi ako ganun. Ang alam nyo kung bakit is because yung mga agencies na nalalapitan ko is nabibigyan nila ako ng tulong, na hinihingi ko ng tulong. Yes. Like PCSO, DSWD. So talagang inalam ko pa paano ko ba sila magiging kaibigan. For me, para mas madali, kung may lumalapit sa hospitalization, nakalapit ako with them. So sabi ko nga, kahit sino maging presidente, susuporta ako. Kasi, nandoon yung nasa kanila yung para masuportahan din yung kailangan ng tao eh. 'Di ba? Kung hindi ka kung kanyari antay ka,
Makakalapit ka ba sa mga government agency? Would you think? Tama rin eh. Oo. Oo, kumbaga, hindi Ako, kakampiyan. I'm not rooting for anyone. I'm rooting for the people eh. Oo. Sa mga tao na gusto kong tulungan, ang makakatulong lang doon, gobyerno. Kasi hindi ko naman kaya tulungan lahat yun eh. Totoo naman. Diba? Kaya ako, Parang si Manny, sabi niya noon dati, sorry nung tumakbo siya, sabi niya, tumutulong ako galing sa sarili kong bulsa eh. Sabi niya, pagka nagkaroon ako ng pwesto, mas makakatulong ako na yung pera naman talaga na pangtulong dapat. totoo yan. Tutulong The yan. resources is in the government. Oo. Kung yung mga resources na yan, if it will just put it in yung right way or yung talagang para talaga siya Dami doon. pera Pilipinas. Kung para talaga siya doon, okay eh. Di ba? Kaya Madaming talaga. resources. We have so many resources. Like, di ba? So talagang kayang tumulong. Yung iba sinasabi, ba't kailangan mo pa tumulong? Hindi mo na Tumakbo. kailangan tumakbo para makatulong. No. Siyempre, kahit mayaman ka, you have your own family. Exactly. You have your kids. Siyempre, gusto mo yung future niyan. Tama. Apo, lahat. Hindi lang sobra. Pero meron kasi sobra-sobra ng gusto eh. So saan? Eksakto lang. Hindi lang maghihirap. Yung sobra doon, pwede kong itulong. Pero sa dami ng nangangailangan ng tulong, would you think fit yung magkakasya yung pera mo as your private? Hindi. Yung pinaghirapan mo ng ilang taon, ibibigay mo sa lahat? So it's not. So kaya ka nga kaya yung iba gusto kasi meron yung mga binabayad natin tax na pupunta doon para doon sa mga nangangailangan ng tulong. So kung tama lang yung mga nakaupo, hindi ko naman sinasabing mali. Meron tayong mga kaibigan yan. Talagang tumutulong din. Kung lahat lang yan tama, marami talagang matutulungan. Yun yung pinakamaganda. Maganda Diba? rin mindset nga, Boss Toyo, na parang kung halimbawa papasok sa politika, kung ikaw na iibigan mo, parang hindi gagawin mo na siya para sa pamilya, mga anak nyo, next generation na hindi na ito yung Pilipinas na abutan nila. Diba? Maganda siyang mindset sa mga aspiring politician. Tatakbo ka sa kadahilanan na para sa pamilya mo, sa mga anak Future, mo, na future na hindi na ganito yung sanang maabutan nila. Sana maabutan nila na maganda na yung, maayos na, maganda na yung Yes. Pilipinas, diba? So, maganda kung ganun sana yung mindset ng mga politician, eh, diba? Naasap pa rin ako. At na magiging maayos naman yung... Pero kasi yun nga. isa pa madagdag ko na ano nyo, Boss Toyo, na yung paglapit sa DSWD, paglapit sa PCSO, ganyan. Parang nasisilip po siya na hindi siya ganun kaganda na parang proseso eh. Ba't hindi na lang mas madali yung access sa tao? Hindi, actually, Para kasing nagkakaroon ng ano eh. yung Palakasan. parang- hindi lang palakasan. Utang na loob ko pa. Kasi kikilalanin ko pa yun eh. Well, sabi nyo nga kanina na dapat ang boss eh, yung taong bayan. Di ba? So parang pag lumapit kasi ako, nagiging sistemahan. Kapag natulungan ako, may utang na loob pa ako dito sa Hindi. politiko na to. Parang yung pagbigay iba. ng ayuda. Pagbigay ng ayuda, 4-piece, yung yung mga iba ganyan. sinasabi parang, kung hindi dahil gano'n. Oo, kasi pinadaan sa ganung programa, so ang nangyayari, paglabas doon sa tao, ginagamit kasi siya ng mga ibang politiko na parang utang na loob mo sa akin yan. Diba? So ang dami niya nakapila, bibigay-bigay. Diba? Or let's look at it this way. Nakakalungkot lang isipin na, pero good thing na nakakatulong yung mga kagaya nyo na ganun. Pero nakakalungkot isipin na dapat may direct access na lang yung tao. Pero dahil fucked up nga yung system, kinakailangan pa ng humingi ng tulong sa Oo. mga... Hindi. Oo. Pero naman direct access eh. Kaso sobrang dami. Tsaka sobrang hirap Matagal. din. Ang Sobrang. tagal. Kasi alam niyo kung bakit matagal? Sa dami talaga. Totoo. Alam mo, dapat din isipin ng mga tao nangingi. Hindi madali. Oo. Kasi ako sa PCSO, lagi ako nandiyan pag nakikita ko, ang dami talaga. Fuck up yung Totoo. list, yung nangingi ng tulong dyan. Tapos meron pa dyan, hindi rin mga totoo. So, talagang kailangan bogus, no? screening din. Di ba one time meron tayong pinag-usapan yung paano yung process na ano na parang kailangan pala talaga meron kang kakilalang tao. Hindi siya dapat may kakilalang tao. Kasi dito, sa dami ng nangangailangan, it will really take time. Magulo din kasi pag lahat naglapitan Yes, sabay-sabay. Hindi nga, Hindi. ang sinasabi ko, yung sistema na halimbawa, healthcare, yung hospital assistance, di ba? Bakit hindi na lang direkta dun sa hospital na ito yung porsyento na dapat, ba't kailangan pa dumaan dun? Pwede naman na parang yung hospital magbigay na ng discount. Doon na galing. Meron tayong Doon na galing. PhilHealth. Meron yun eh. The PhilHealth. PhilHealth. Pero kasi, hindi mo rin siya pwede kasi nga, dumadating yung punto na pag nilatag mo na yan sa bawat ganyan, pwedeng abusuhin.
Kunyari, Sabagay. you put up those budget to that hospital, Screening. sa Kailangan hospital pa na ng yan, screening. yan, binigyan mo ng budget yan, 20 million. Utang na yung admin ng hospital, kurakot din. Sabi niya, kahit wala namang nalapit, gawa ka na resibo. So, hindi siya ganun kasimple. Totoo rin. Alam nyo, hindi madali rin ang buhay ng politiko. Hindi rin. Sabagay. Ang dapat yumayan siya ng gobyerno, hindi rin ganun kadali yan. Sa dami ng nahingi ng tulong, ako na nga lang dito, puta, ako na nga lang to, hindi man ako gobyerno. Wala naman akong foundation or Yeah. whatever. Puta, sinusuri ko pa yan lahat. Tingnan ko pa sino yung kailangan ko bigyan. Ako pa lang yun, hundreds pa lang yan. Paano yung thousand? So, Senador. million. So, it's not the... Pero ang maganda doon sa sabi mo doon na agree ako is we should not think yung mga politiko na nagbibigay ng pera na yun or yung head of the government agency na parang may utang na loob kami doon sa'yo. Kasi it's not. Totoo. So, Pera ng gobyerno yan eh. yes, kumbaga, instrument sila. Pero, nevertheless, kasi yung mga simpleng tao, nagpapasalamat pa rin yun. Parang sa akin, mga charity ko, hindi ko naman lahat yan pera eh. So, nagpapasalamat sila sa akin. So, sinasabi ko, hindi ko to, hindi ito akin. Ito pa yung mga kailangan yung pasalamatan. So, transparency lang. Exactly. Na, ipapakita lang na, this is your money. This is the people taxes Tama. that we are using to fund. Parang yung ginagawa ni Diba? Toyo. Pag may ginagawa siyang outreach program or kagaya ng ano, pinupost niya kung sino yung mga nagbigay. Yung iba ayaw magpa-mention. Pero nakikita mo doon na hindi, kumbaga, hindi siya nag-credit grab. Yun ang like ko, yun ang isa sa like ko sinasabi. Every time sabi ko, hindi to dahil sa akin lang. Yeah. Okay? It's a joint effort lagi. So, kung sa government naman to, it's the people's taxes that we are funding here. So, di ba, let's think each and every one of us, yung mga nagbabayad. So, di ba, pero syempre, with the instrument din nung agency and yung chairman nun, kung paano kasi magandang pamamalakad. Kung hindi magandang pamamalakad nun, so wala din mangyayari. So, kaya kailangan talaga yun. It's a very complicated kung talagang Chain iisipin mo. reaction siya Hindi rin dapat. talaga siya madali. Akala lang natin, blame natin lahat yan. Ang hirap pumunta sa ganun-ganun kasi hindi nyo rin talaga alam. Ang hirap din talaga. Mahirap. Sobrang hirap. Hindi lang naman tayo ganyan ng mahirap. Unless sa iba talaga na very centralized yung sobrang centralized ng mga iba, di ba? Ibang gobyerno. Oo. So, wala pa tayo doon eh. Mga Medyo first na-late world nga, countries. na-late nga kasi tayo eh. So, there would be a chance pa. to Actually, improve. nakita ko to parang in-announce ni PBBM na gusto niya nang i-adopt yung technology. Kaso ang problema nga, hindi ganun kadali kasi majority ng legislators or mga lawmakers natin hindi pa ganun kaano sa technology. Like Yes. knowledgeable enough. No, not knowledgeable enough. Kasi Hindi lang din knowledgeable. Baka palusot lang yun. Baka ayaw talaga nila. Kasi Pwede transparent na eh. Kapag ka-inadapt mo yun, magiging transparent lahat. Oo. So, sino ba naman yung mga tao na nag-invest ng billion-billion para makuha yung posisyon tapos di sila makakabawi? Hindi nila pipirmahan yun. Tsaka isa rin ako, sana sa susunod na halalan, subukan nila magkampanya ng walang pera. Totoo. Maglaban-laban. Magkaroon boss to na regulation. Halimbawa, para sa Japan, merong isang lugar lang dyan na doon lang magtatarpaulin. Oo. Hindi yun, Sa yung US. parang epal ka na Isang- buong kalye na mukha mo lang yun nandun. Wala kang gastos Diba? eh. Zero gastos. Social media ka lang. Social O kaway-kaway ka lang sa inyo. Hindi, Magasta, yung mangyayari maliit lang siya kapag Pero may maganda batas. yun, ha? Oh, doon Oo. makikita Doon kung sino talaga magkakatestingan. manalo. Oo. Hindi, maganda siya. Mangyayari siya, boss Toyo, kapag ka may batas na gano'n, na bawal Yes, na yan. oo. Oo, di ba? Bawal, kasi alam mo sa Oo. totoo lang, palakasan ang bigay ngayon. Kaya hindi rin natin Palakasan. masisi. Tayo rin, kayo rin. Ako, hindi naman ako tumatanggap pag naboto ako. Binoboto ko talaga kung sino kong gusto kong iboto. Mas tingin ko na, walang pera, walang bigay. Kahit dati pa. Pero ako, maintindihan ko yung mga mahihirap na tumatanggap. Mahirap talaga ito, Wala tayong magagawa. Yun nga eh. Tatanggap at tatanggap eh. Pero Totoo hindi nila rin. alam, sila yung pinaka magiging kawawat din. oo. Kasi sila rin yung nasa laylayan eh. Kumbaga, Yung mga project, puro sa kanila yan. Sabi nga, binenta mo yung future mo sa halagang 500. Hindi, Parang ganun. may mga mauutak na Ay, boboto. tatanggap, pero di kita boboto. Oo. May utak na Pero ganun, tol, eh. may nakausap akong isang, hindi ko na lang sasabihin yung lugar. May nakausap ako na, kumbaga, naglagay na ng indelible ink. Meron naman ganun. Yun lang. Pagka- May ganun ang Hindi, style. Oo. there are a lot of cheat codes dyan. Oo. So, madami talaga. Bawa, binayaran kita. May ganun na pala. Iboboto mo si Chris Delano. Kumbaga,
para sure ako, lalagyan na kita ng ink. Para hindi Tapos, ako maboto. Oo, hindi ka na makakaboto Tsaka ng iba. meron pa dyan, yung ibang lugar, pag kunyari, walang lalabas sa barangay na yan kasi kalaban yan. Kung bibigyan mo na lang ng pera. Hindi ka na lang boboto. So, ibig sabihin, hindi mo naboto yung kalaban. So, less yun dun sa kalaban mo, tapos syempre, angat ka. So, ganun, maraming tactics dyan. Kasi Meron open ballot, Open ballot. Isa pa yun. nakalista na, Di ba? marami. I mean, minsan ang kawawa lang din, bawa sa area na to, baga, ay hindi tayo, ito lang ang botong nakuha natin dyan. Yung project, wag natin i-ano dyan. O yun pa yung isa rin. Kawawa yung mga residente na nandun. Pinaka-the best na ngayon, zero gastos sa kampanya. Sockmate lang. Sokpet, tsaka personal, lakad-lakad ka lang. Yung mga panggasgas lang. Sounds lang. Pero wala kang kahit anong pamimigay. Isang namigay ka lang, tanggal ka agad. Isip mo, tagal na ng batas natin ng lagayan. Pero putang ina, alam ko lahat naman naglalagayan, pero wala naman. Wala nahuli. Lahat may pamaraan So ngayon, Gcash pag na lang naglagay yun. ka ng isa, tanggalin nila yon. Election, walang zero gastos. Hindi naman zero gastos. Talagang very minimal lang. Panggas lang sa motorcade nyo. Wala ka pamimigay ng mga t-shirt. Kasi expenses na lang yun. Mga ganun. Ang problema kasi, yung iba, pag sobrang laki na nang nilabas nila para sa campaign, binabawi nila pag nanalo na sila. Kaya dapat zero gastos or very maliit na gastos lang sa Dapat may 2020. specific amount lang. 2028. Ito lang ang pwedeng Ganyan naman gastusin. May ganyan naman batas Meron ba? nasusunod. Ay, hindi ko alam, Meron hindi ko talaga. alam. Meron. Hindi naman nasusunod May Ang- expenditures lang. Kaya nga pag kumili, pag lumalabas. Magkano? Yung question lang, depende Meron sa din. posisyon. Depende sa rank. Depende kung mayor. Mayor, threshold magkano? yun. Di ko kabisado pero lahat yan meron. Kaya nga nangyayari, lumalagpas naman sila doon technically, pero ang nilalagay na lang nila, donated by Donated friends by and friends. family and friends. Parang ganun, friends and supporters, di ba? Malay mo, this 2028, magbago ng lahat, di ba? So, Malay mo, malay mo, di ba? di ba? So, Dahil yan, kay Rocketman. Dahil sa mga pangyayari. Pupuksayin ni Rocketman ang mga... Kasi ang kalaban ko nga pala dito is si Concrox. Nakita ko. Concrox. Sino yung gaganap doon? Nakita ko sa post. Si nakita ko rin paring Jed. So, Concrox. Concrox. Kongbuaya. Concrox. Anyway, so boss tayo, asahan mo yung suporta namin kahit ano man at kahit kailan mo takbuhin yung naiisip mo Ayan. yan. Maraming salamat dito sa mga kaibigan natin dito. Boss, kung Thank you. mapunta ka man sa ganung posisyon, sana hindi ka magbago. Ganun pa din, ano? Yun naman yung masasabi ko. Sa lahat naman ng ginagawa ko sa buhay ko, hindi ko inaya mabago kung ano man yung environment na pinapasok ko. Tsaka bumabiyahe pa yan ng ibang bansa, tol, para bawat tulungan yung Filipino community doon, na-attend siya ng ganyan. Nalala mo na nasa Hong Kong tayo? Andun din siya nun, hindi niya tayo pinuntahan eh. May show tayo. Sorry. Dapat napupunta natin bar doon. Sorry. May show kami sa Hong Kong, tapos hindi kami pinuntahan ni Boss Toyo. Nandun din naman siya. Anyway, yeah. Maraming salamat, Boss Toyo, sa pagsama mo sa amin dito sa episode ng Kada Kwento Podcast na to. Sobrang na-enjoy namin. Ayan, maraming Oo, salamat. kahit alam namin Hindi ako busy ka. nakapagsalta na. Amaze ako eh. Ayun, pasensya na maraming Yo, sa lahat na hindi pa nagsusubscribe, like, mag-comment lang kayo dyan para at least makikita nyo palagi yung mga bagong episodes namin. So, ayun. Thank you, Boss Toyo. Maraming salamat. Maraming salamat. At bago Papa. namin tapusin, Salamat, baka Papa may gusto Thanks. kang Papa Chris. may gusto kang i-promote. Ayan, maraming salamat po. Ayan, yung Pinoy Pawn Store, syempre, every Monday and Thursday. Tapos, Rocketman Daily. Tapos, syempre, sa Boss Toyo, yung mga pagtulong natin dyan. Ayan. So, syempre, supportahan nyo lang doon kung ano naman yung mga ginagawa ko sa buhay. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. See you soon! Rocketman! Yeah. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Marika. Chris Delano. Boss Toyo, syempre. Yeah. At nanonood kayo ng Kada Kwento Podcast. Let's Thank get you, it. thank you.